Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hapon po mga kapuntos sa lahat ng mga nanonood dyan dito sa ating video kung saan may riribati na naman po tayong panatiko sabadista. Ito po ay si Jerry Umpok kung saan gumawa pala siya ng video na pantira niya kay Father Darwin Gitgano na hindi niya namamalayan na sa kanyang pagtira kay Father Darwin Gitgano ay si Apostol Pablo ang kanyang kinontra. Ngayon ating panoorin muna ang kanyang mga batikos at ating ribatin. Narito si Jerry Umpok ng Seventh-day Adventist. Maro gid kay ning atong mga amigo nga mga CFD, no? Sabi niya, maro daw ning atong mga amigo nga mga CFD. Ibig sabihin, napakawais daw ng kanyang mga kinikilalang kaibigan ng mga CFD. Ipasiobdahan ni Father Darwin Gitgano, no? At pinasimulan daw ito ni Father Darwin Gitgano. Ni atong nag-viral manghigala niya nga video, Doon daw sa kanyang nag-viral na video ay iyang gipamatud-an nga simbahan maoy haligi sa kamatuoran og na kanyang pinatunayan na ang iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. dili pulong sa Dios. Hindi ang salita ng Diyos. Ito ni nagsugod. Doon daw nagsimula. Abi kay wa may bersikulo nga mosuporta sa iyang doktrina, Sabi niya, hindi porket walang talata ng Biblia na sumusuporta sa kanyang doktrina, midagan siya nga sa mga referee. Right gyud. tumakbo siya sa mga referensya. Ano? Anong sabi mo, Jerry Umpok? Walang talata? Walang talatang sumusuporta sa sinabi ni Father Darwin na ang simbahan o ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan? Walang batayan sa talata? Basahin natin. Kawawa naman itong sabadistang ito. Hindi naturuan ng tama ng kanyang relihiyon. Ating basahin muna sa Bisaya. Yung Bisaya muna ating basahin sa unang Timoteo 3:15. Kung wala pa yung sinabi ni Father Darwin, tingnan ninyo sa Bisaya atong pagkakasabi. Apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo, kunon saon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang simbahan. Mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Ang haligi og ang sukaranan sa kamaturan.
Binakog wala, naman lagi. Tagalogin natin. Ayon dito sa unang Timoteo 3:15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ang sabi niya, wala rong mababasa sa Biblia, lelang mo. Napakasinungaling mong tao. Ha? Yang mukha na yan, sanay na sa kasinungalingan. Sobrang sanay na sa kasinungalingan. Palibhasa kasi. Hindi naturuan ng totoo. Kaya mga sinasabi, puro kapurulan. Purulan ng kanyang utak ang mga sinasabi dahil wala naman talaga siyang batayan na kontra yung Padre Darwin kasi nasa Biblia. Sabi niya, wala rong batayan sa Biblia. Napakasinungaling nito si Jerry Umpok. Napakaliwanag ng talata. Sabi niya, wala rong batayan sa Biblia kaya kumuha na lang sa mga referensya. Alam nyo, talagang nag-viral itong video na ito ni Padre Darwin. Alam nyo kung bakit? Lahat ng mga protestante kumontra sila. Kaya nung si Glenn Alado at saka si Padre Darwin nagtawagan through video call, si Glenn Alado nawawala pa rin ng logic. Wala pa rin logic. Kasi tingnan mo ating isa-isa yung talata. Sabi sa mismong talata, ang iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sabi ba dyan, ang salita ng Diyos ang siyang haligi at saligan ng katotohanan? Sinabi ba dyan? Wait lang. A few moments later. Okay, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yun, ang tawag doon ay commercial break. Okay, so move naman tayo ngayon dito sa sa ginawa ni Jerry Umpok. Nakakahiya naman tong taong ito. Yung mukha mo kinokontras Padre Darwin. Totoo namang sinasabi ni Padre Darwin. Ano ba naman yan? Sana kung kukontra, nasa tama kayo. Ngayon, sila ang ating hanapan. Actually, hinanapan sila kung saan daw mababasa na ang Biblia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Ang binigay nila ay 2 Timoteo 3:16. Meron bang nakalagay doon na ang Biblia siyang haligit sa ligan ng katotohanan? Basahin natin. Ating basahin sa 2 Timoteo 3:16 kung may nakalagay ba dito na ang Biblia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Ang sabi ganito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo. May sinabi bang haligit sa ligan ng katotohanan? Wala. Hindi porket kapakipakinabang sa pagtuturo, sasabihin mo na agad na yan haligit sa liga ng katotohanan. Lelang nyo lahat. Ha? Hindi naman yan ang ibig sabihin eh. Tingnan nyo matindi panlilin lang itong ginagawa ng mga ng mga SDA na ito. Ano pa? Kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. Asan yun yung haligit sa liga ng katotohanan? Uli. Napakamali magturo nitong mga sabadistang ito. Wala yan sa Biblia. Sinasabi ninyo na ang Biblia daw ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ano pa sabi dito? Sa pagtutuwid sa likong gawain. Meron ba dyan? Wala naman eh. Palpak talaga kapag tumira, no? Ito naman, sabi dito, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kama. May narinig ba kayo? May narinig ba kayo na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan o wala? Wala, di ba? Wala.
Pero ating balikan yung unang Timoteo 3:15. Kung may maririnig ba tayo dito na ang simbahan ang siyang haligi. Haligi yung sukaranan sa kamatuuran. Apan kung malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang simbahan. Naay na ba'y nadungog na simbahan? Naa. Sunod, ang haligi og sukaranan sa kamatuuran. Ingon sila wala. Sabi nila wala rong talata. Napakaliwa yun, no? Ang simbahan sa buhi nga Dios ang haligi og sukaranan sa kamatuuran. Napakalinaw niyan, Tagalogin natin. Sa mga hindi nakakaintindi Bisaya. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung anong ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia. Ano daw? Biblia ba? Biblia? Biblia ba? Ha? Biblia? O iglesia? Anong nakasulat? Biblia o iglesia? Hindi pa yata ako duling Ha? Hindi pa yata ako duling. Napakaliwanag yung binabasa ko. IGLESYA. IGLESYA. Kapag sila pinabasa mo, Jerry Umpok, pakibasa. IGLESYA. Ano ang sagot? Sir, Biblia! Ulit. Biblia po, capital IGLESYA. Biblia po ang basa niyan, Biblia. Kawawa namang umpuka ka. Masumpok yung ka, patakala kang tabi diha. Supak-supak kas pare na mo, wala mo di kay hibang kaagan sa Biblia. Ang linaw-linaw dyan, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Straight to the point. Sa kanya, Biblia. Saan talata nabasa ka, ha? Saan talata nabasa niya na ang Biblia ang siyang haligid saligan ng katotohanan? Napakalabo nitong taong ito. Kaya ang sarap i-display yung mukha niya na mukha ng kasinungalingan. Napakasarap i-display. Ha? At take note, hindi pa ako nag-message sa taong ito, naka-block na ako sa kanya. Kaya pala hindi ko mahanap-hanap. So dahil naka-block wala ako sa kanya. Maganda itong anuhin natin ito na mukha ng kasinungalingan. Ating ituloy yung kanyang video. Kayong pariakan kay mga CFD ani nga natakdan mga higala. Kay di man Uy, marami dong CFD ang nahawa. Natural! Si Apostol Pablo ang nagsabi. Natural! Natural! Taka ka malagtabi ko diha. Natural! Muna resulta. Yan ang resulta sa hindi nag-aaral ng Biblia. Ang liwaliwanag Ang liwaliwanag Alam mo, nung mga sabalista po, tinanong ko sila, ayon sa unang Timoteo 3:15, ano ang haligid sa ligan ng katotohanan? Biblia o iglesia? Sabi nila, hindi naman yan ng Katoliko ano ka ba naman? Objection, hindi ko tatanong kung yan pa Katoliko. Hindi. Ano ang nakasulat sa Biblia? Ano ang sa unang Timoteo 3:15? Ang haligid sa ligan ng katotohanan ba ay Biblia o iglesia? Ang nakasulat doon? Hindi nga Katoliko yan. Nako, ito si Umpok. Pag nakaharap ko ito, nako, bugbog sa argumento ito. Hindi ka ba nahihiya, Jerry Umpok? Sa tanda mong yan, kinukontra mo ang pari, wala ka palang alam? Ha?
Niya ka naman. Tuloy natin. Mabasa sa Biblia, dagan ngadtos mga referensya. Ala, hindi na kailangan ng referensya. Sa Biblia, isang talata lang nabasa ko na. Hindi na kailangan ng referensya. Kahit pa tayong dalawang magharap to, isang talata lang babasahin ko, talo ka na. Oh. Next. Biblia rata mga higala, ayog palaban sa mga referensya. Abi kay di makita, di mabasa sa Biblia ang inyong doktrina. Ay, nabasa! Nabasa! Maliban na lang kung bulag ka. Maliban na lang kung bulag ka, Jerry Umpok. Yung mukha mo talaga, mukha ng kasinungalingan. Ang sarap. Mukha ng kasinungalingan. No? Tuloy natin. Mutog asa rin yun ang mga basurahan gipamunit ng Ah, basurahan. Talata yun, basurahan. Alam nyo, gustuhin ko kalabanin si Jerry Umpok. Wala akong magawa. Bakit? Binlock niya ako eh. Binlock niya ako eh. Ha? Binlock ako nito eh. Agad na ganyan, hindi ko ito makontak kasi binlock niya ako. Hindi ako makapag-message sa kanya. O, tuloy natin. inyo ang mga doktrina. Dagan na rin mga tos mga referensya. Ay, doktrina. Doktrina, hindi aral ng mga apostoles na Biblia lang ang batayan. Hindi aral mga apostoles yan. Actually, mismo sa Biblia, hindi nagtuturo ng Bible alone. Mali ka talaga. Mao, Biblia ang atong basihan. Hisgot ang mga higala o mga Kristohanong pagtulunan. Kay di man mabasa sa Biblia, mudagan nga tos mga referensya. Ayaw kol, bawal na kol. Naku, nagpa-cool-cool pa ka. Kadiguwang na nimo, magpa-cool-cool pa ka. Katiguan nimo, magpa-cool-cool pa ka. Maulaw ba yata? Maya ka naman, nagpa-angkol-angkol ka ba dyan na matandang-tanda mo na? Oh, yan ang problema. Yan ang problema kay Jerry Umpok. No? Yan ang problema sa kanya. Kaya, yon tatakbo-takbo kung saan-saan tatakbo. Kasi, kung akalain mo, wala raw sa Biblia ang aral ng iglesia ang siyang haligi-saligan ng katotohanan, napakasinungaling mo talaga, Umpok. Napakasinungaling mo talaga. Naku, kung meron akong kakayanang kontakin ka, kukontakin na kita eh. Eh kaso wala, pinutulan mo ako ng linya. Ano ba naman yan? Diba? Jerry Umpok, napakasinungaling mo talagang tao.